Okay, mga paps, good morning sa inyo lahat. Kahapon kasi meron akong pick up sa NPO Jollibee. Yan sa NPO sa katabi ng sa may Nia Road, sa may EDSA, di ba? Ang katabi nun Nia, tapos yung kaharap Pidia. Diba, mayroon dyan Jollibee sa may Shell. Diyan ako na-pick up, Pandago. Tapos ang hatid niya, Samar 46. Tapos may unit each. Tapos nung nandun na ako, tinawagan ko yung number. Sabi ko, chinat ko muna. Sabi ko, I'm here. Tapos, tinawagan ko yung number ni customer. Sabi ko, good morning, I'm here. I'm here po, Food Panda. Sabi ko. Tapos, nag-reply. Sabi ng customer, okay, pababa na. Ade, hintay ako doon. Mismo doon sa pin location, talagang may unit pa, nandun yung number. Nandyan naman yung address kompleto. May lumabas na lalaki. Tapos, siyempre, paglabas, pinitsuran ko siya. Pinitsuran ko yung kumuha ng order. Pero sabi niya, Angel, ganito ba yung pangalan nun? Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng customer, no? Hindi ko na wala ka ako kilala eh. Kaya naisip ko dito, sabi niya kasi pababa na siya. Di, ibig sabihin, ito siya. Baka sabi ko, siguro baka alias lang yan. Kasi bayad na eh. Binigay ko, pinicturean ko siya, binigay ko. Paka-drop off ko, may tumatawag sa akin. Sabi, saan ka na sir? Sabi ko, na-drop ko na eh. Naibigay ko na. Sabi niya, nandito ako sa may sa construction site. Sa construction, sabi ko, bakit? Sabi ko, saan ba banda yung construction site? Sabi, doon pa sa dito pa sa sa pinaka sa dulo. Bagong construction ang ginagawa. Sabi ko, paano yun? Siyempre, ayaw ko magipagtalo, kaya binalikan ko na lang yung order. Sabi ko, boss, yung order pala, hindi pala sa inyo. Di nagalit yung customer, nagalit yung may-ari ng bahay. Sabi ko, buti na lang hindi ako kinain. Bakit dito nilalagay yung address? Ate, sabi ko, hindi ko nga po alam bakit dito naman sa dinabi-dami ng unit nyo pa talaga ang napili. Sabi ko, oo nga eh, sabi niya. Bakit, saan ba siya? Tinuro ko siya, sabi ko, ayun doon sa may construction. Pinuntahan namin. Nagtatalo sila. Sabi na mayroon na ba? Diyan ka pala naka-address, samantala may number naman yan. Bakit din doon pa sa bahay namin may unit pa talaga. Samantala ang daming unit yan, ABCD hanggang napakaraming unit na yan yung unit ko pa talaga ang napili mo, i-address. Tawa ng tawa yung customer, yung totoong customer, tawa ng tawa. Pasensya na kasi hindi ko mapin, gumaganon. Tapos, nung hindi raw niya mapindi, sabi ko, ma'am, sabi mo kasi bababa ka na. Paano mo nasabi na pababa ka na kung nandito ka pala sa construction site na hinuhukay pa lang naman yan, wala pa naman yan. Wala pa naman second floor yan. Paano mo nasabi bababa ka na? pagkakaintindi ko talaga ng baka na, ibig sabihin galing siya sa taas.
Sabi ko. Sabi niya, hindi kasi napipindi ito. Hindi sana nagbigay ka ng note. Sabi ko. Ayun pala mga kababayan. Ayun pala, tama, mga paps, mga sir, mga boss. Ayun pala, hindi pala siya ang nag-order. Si Jollibee na naman pala nag-order. Kaya yung binigay na number ni Jollibee, hindi kanya. Hindi ko alam kung kaninong number yon. Pero sabi niya kasi pababa na siya. Di ba? Ang hinala ko dito mga paps, gusto nila i-pick booking yun. Alam mo kasi, ako kasi, kapag mayroon address, na sakto-sakto talaga doon sa pin location, tapos may address, tapos bayad na, tapos hindi ako interesado makikain ng hindi akin. Marunong ako bumili. Parang ang gusto nyo kasi palabasin, ipipick booking. Ipipick booking nyo, tapos isa sa uli ko doon, sa Jollibee, sa akin ang balik nun. Diba? Kaya naman pag mga ganun kasi na style, kung hindi ko iniiwan, binibigay ko talaga kung sino nandoon. Tapos pinipicturean ko na lang. Hindi ko ugali ang kumain ng kumain na hindi akin. Okay? Ang tingin ko doon, gusto nila ipag-booking yun. Ngayon, nung na-drop ko, nag-react. Diba? Kinuha yung order. Biglang napakita. Kasi bakit ka mag-address ng mali? Samantalang nandiyan ka pala, laki-laki pala ng site mo dyan. Pwede ka naman magsabi, dito ako sa ganito, dito ako sa ganito, di ba? Napakadali lang mag-address. Meron niya nag-order na nasa Japan Nandito sa Maynila, pinapadalang kamag-anak niya. Sakto-sakto naman yung address. Nararating naman nahatid natin ng maayos Di ba? Yun lang mga paps, no? Narito yung kanilang pagtatalo, kaya lang walang audio. Diba? Nagtatalo sila, walang audio kasi parang inalisan yata ng audio ng cellphone ko na to. Alam ko sinasadya nila yan, alisan ng audio para hindi marinig yung pinag-usapan. Kung sino man na nag-alis ng audio na yan, kung si Panda ba or doon sa Oppo mismo, kasi Oppo to Ayaw ko na nga nito papalitan ko na nga itong cellphone ko na to Ayaw ko na ng Oppo Pangit sa totoo lang, pangit ng Oppo. Parang nadidetect yung parang may gumagamit na iba ng cellphone ko na to. Kaya anytime pwede nila alisan ng boses kung ayaw nila. Pwede nila burahin yung video na nire-record ko dito kung ayaw nila. Ang pangit ang pangit. Kaya pag may pera ko, papalitan ko na tong cellphone ko na to. Bibigay ko na lang to sa iba. Nadidetect Yun lang mga paps ito. Panoorin nyo yung pagtatalo. Wala nga lang audio Ang pagtatalo lang ni customer saka ng may-ari ng bahay. Nagtatalo sila bakit doon in-address. Samantala laki-laki pala ng address. Hindi naman totally na nag-aaway parang sagutan lang sila tapos minsan sumasagot din ako. Ang problema nga lang bakit hindi na i-record ito. Diba walang audio Okay.